Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. TNT, tomorrow's news tonight. Sa ating pong headlines sa tomorrow's news tonight, impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte na patunayang sufficient in substance ng Kamara. Malacanang muling dumistansya sa usapin na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Power rate increase posibleng ipatupad sa mga susunod na buwan. Epekto raw po ng krisis sa Middle East ayon sa Meralco. Fuel subsidy sa mga PUV driver tiniyak ng DOTR na hindi mantala proseso pinaplansya na ayon po kay Secretary Lopez. 100 milyong pisong fuel subsidy sa mga magsasaka at mangisda inihanda na po ng Department of Agriculture. Sexist comment ni Congressman Bong Suntay umani ng pagkondena mula sa mga kababaihan. Quezon City Congressman Bong Suntay pinaimbestigahan sa Ethics Committee ng Kamara. Voters registration sa bansang Iran pansamantalang sinuspindi ng COMELEC. Coron, Palawan, nasa pool ng pinakamainit na 42 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Sa pong TNT Global News, 3 araw na farewell ceremony para sa yumang Supreme Leader ng Iran isasagawa sa Tehran. Sa sports, NU Lady Bulldogs na sweep ang UE Lady Red Warriors sa UAAP Season 88 Volleyball Tournament. At sa showbiz, kalusugan daw po ni
Miss Odette Khan, bumubuti na matapos siyang makonfine. TNT Tomorrow's News Tonight. Inyong pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, pinagtibay po ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Sa ginanap na putuhan, 54 ang pumabor, walang nag-abstain at tanging si Congressman Bong Suntay lamang ang bumoto ng no. Ang reklamo ay mula sa grupo ni Father Bong Sabalya at kay Attorney Nathaniel Cabrera. Inakusa ng complainants ang pangalawang Pangulo ng umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa ating saligang batas dahil po sa isyu ng di umano'y kahinahinalang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund at pagbabanta sa buhay ng First Family. Dahil po sa desisyon, inatasan po ang pangalawang Pangulo na sumagot sa loob ng 10 araw. Dumusot nga po sa House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito nga po ay matapos ideklarang sufficient in substance ang inendorsong reklamo ho ni na Congressman Francisco Paulo Ortega V at Benvenido Abante Jr. na kapwa nakakuha ng botong 54-10. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Dahil po dito ay magpapadala ng kopya ng mga reklamo ang Committee on Justice sa kampo ni VP Sara para tumugon sa loob ng 10 araw. Matapos naman makuha ang tugon ng pangalawang Pangulo, ay magsasagawa daw po ng pagdinig at magpapasa ng report ang komite sa Kamara sa loob ng 6 na pong araw na session. I move to issue notice to the Vice President or the respondent of the impeachment complaints to file her answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi umano na pag-uusapan sa Malacanang impeachment case ni VP Sara Duterte. Lalo't abala daw si Pangulong BBM sa kanyang trabaho. Muli ginit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa anumang takbo na impeachment ni VP Sara. Dagdag pa ni Castro, ang tanging posisyon lamang daw ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso sa pagdinig at mapanagot ang dapat managot. Lumusot nga po kanina o kaya'y napagtibay nga po ng komite dyan sa Kamara ay 3 ika-4 na impeachment complaint na sufficient in substance at ito nga po ay umani ng boto na 54 ang pabor habang 1 boto mula kay Congressman Suntay na no at 0 abstention. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, iginit po ni VP Sara na hindi niya prioridad sa ngayon ang kinakarap niya mga impeachment complaint. Sa isang ambush interview bago ang kanyang paghain na reklamo sa Taguig City Prosecutor's Office, sinabi ng pangalawang Pangulo na mas marami siyang trabahong dapat asikasuhin sa kanyang tanggapan kaysa tutukan ng deliberasyon ng House Committee on Justice. Tumanggi rin magbigay ng detalye si VP Sara kung ano ang ginagawang paghanda ng kanyang defense team. Ay naman sa kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr., mas mabuting hintayin na lamang ang magiging proseso ng komite. Marami akong ginagawa sa trabaho, hindi yan yung prioridad ngayon.
ng Office of the Vice President? Answer that. It's best to ask Attorney Poa, but there's a procedure in the House Justice Committee na susundin, so antayin na lang natin na masunod yung proseso. TNT Tomorrow's News Tonight. Tuloy ang pag-usad naman ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang dalawang reklamo laban sa kanya. Ayon po kay Batangas Congresswoman Jervy Luistro, chairperson ng komite, may 10 araw ang pangalawang Pangulo para tumugon sa mga akusasyon. Nilinaw po ni Luistro na kahit hindi sumipot si VP Sara sa mga susunod na hearing ay hindi ito makahahadlang sa pag-usad ng kaso. Dagdag pa ni Luistro ang no-show umano'y ituturing na pagtanggi ng pangalawang Pangulo sa mga alegasyon. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, batay po sa pagtaya ho ng mga mambabatas, inasang sisimulan daw po ang pagdinig para po sa probable cause sa darating na Abril 8. Pagnay po ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. TNT Tomorrow's News Tonight. Hindi na po ikinagulat ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte ang desisyon ng House Committee on Justice na ideklarang sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, ginakusa ng mababatas ng Kongreso na ginagamit umano ang institusyon para lamang sa kanilang sariling political interest. Kasabay po nito ay pinuri ni Duterte si Quezon City Congressman Bong Suntay na siyang tanging mababatas na tumutol sa naturang proseso. Ayon po kay Pulong, nanindigan si Suntay at tumangging magpa-pressure sa nakararaming miyembro ay hindi galing sa oil-fired power plants. Paliwanag po ni Meralco Vice President at Head of Utility Economics Larry Fernandez, 60% raw po ng energy sources ay mula sa natural gas na ang kalahati mula sa Malampaya at imported na liquefied natural gas. Ang nalalabing 40% naman ay mula sa coal-fired power plants, renewable energy at sa wholesale electricity spot market. Tinagpo ni Fernandez na kapag tumaas ang halaga ng krudo sa Dubai, abay gagalaw din daw po ang presyo ng gas mula sa Malampaya at lilikha ng domino effect sa buong sektor ng enerhiya. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Tiniyak na po ng DOTR ang fuel subsidy sa mga PUV driver. Ano po? Kaugnay po nitong epekto ng kaguluhan dyan po sa Middle East. Maging ang Department of Agriculture po ay naghahanda na rin po ng kaukulang fuel subsidy sa mga kababayan po natin mga magsasaka at mga mangingisda. Samantala naman sa iba pang balita, nako itong napaka-controversial na sexist comment ni Congressman Bong Suntay. Abay umani nga po ng pagkondinas mula sa mga kababaihan. At si Congressman Suntay daw po'y pinaimbestigahan na ho, paimbestigahan po sa Ethics Committee ng Kamara. Samantala, voters registration sa bansang Iran pansamantalang sinuspindi ng COMELEC. Ngayon pong araw naman na ito ng Miyerkules, dumanas po ng pinakamainit na heat index ang Coron, Palawan na itala po ang 42 degrees Celsius. Samantala sa ating pong TNT Global News, 3 araw na farewell ceremony para sa yumaong Supreme Leader ng Iran. Ito daw po ay gaganapin sa Tehran. Sa sports naman, NU Lady Bulldogs na sweep ang UE Lady Red Warriors sa UAAP Season 88
Volleyball Tournament. At sa showbiz, ang kalusugan daw po ni Miss Odette Khan abay bumubuti na raw po matapos siyang makonfine. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras sa alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras sa alas 9:38 ng gabi. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Atin mo nang alamin ang update mula po sa ating mga reporter. Ano po? Meron po tayong update mula sa Kamara. Kamara, formal nang pinaimbestigahan sa Ethics Committee si Quezon City Congressman Bong Suntay. Ating alamin detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Inatasan ng Kamara ang House Ethics Committee na agad nang mag-schedule ng meeting para suriin ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay ng Quezon City. Ito ay kaugnay ng kontrobersyal na sinabi ni Suntay na imagination at nag-init umano siya na makitang aktres na si Ann Curtis. Matatandaan sa hearing ng House Justice Committee, tinawag ni Representative Isabel Maria Zamora na offensive, uncalled for at irrelevant ang sinabi ni Suntay. Aksyon ng Kamara inahayag sa plenaryo ni Zamora matapos irekomenda ni Representative Ann Matibag, Chair ng House Committee on Women and Gender Equality, na imbestigahan ng Ethics Committee si Suntay. Inaatasan si Suntay na dumalo sa mga pagdinig sa sandaling ma-schedule ng Ethics Committee ang hearing na pinamumunuan ni Representative J.C. Abalos. Narito si Representative Isabel Maria Zamora. Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky Rigunan. Samantala naman, 4 na jail officers ibak sa pwesto matapos makatakas ang isang PDL sa may Sablayan at Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ating lamin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray, sinibak ng Bureau of Corrections o BUCOR ang 4 na opisyal ng corrections mula sa kanilang mga tungkulin na matapos makatakas ang isang PDL mula sa kustodiya ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Nangyari ang insidente kahapon at kinilala ang nakatakas na si Tyron de la Cruz. Ayon sa report na isinumite kay Justice Secretary Frederick Vida na BUCOR Officer in Charge na si Attorney Al Pereras, ang mga opisyal ay inilipat sa ibang lugar habang ito ay iniimbestigahan ang pagtakas. Nangyari ang pagtakas sa Lakay Ray kahapon na 5:47 nang hindi matukoy yung si De La Cruz sa isang regular head count. Ayon pa sa report, matapos siyang tumungo sa lugar ng basketball court, sinamantala umano ni De La Cruz ang pagkakataon upang tumakas sa pagitan ng Post Tower 1 at Post Tower 2. Sa kabila naman ng mabilis na pagtugon at pagsisikap ng mga tauhan, kabilang ang pagpapaputok ng mga warning shot, ay nagawa ni De La Cruz na makaiwas sa pag-aresto at tumungo sa isang kalapit na kagubatan. Sa kasalukuyan na Lakay Ray, pinangungunahan ni Superintendent o Chief Superintendent Roger Budcales ang lahat ng tauhan mula sa Super Maximum Prison Facility sa aktibong manhunt operations na naglalayong hulihin ang nakatakas.
Bukod pa rito na kay Ray, agad naman na nakipag-ugnayan rin sa mga kinaukulan ang ayon siya ang Bucor para maging dito sa pagpapatupad ng batas at maging sa Philippine Army upang palakasin yung kanilang pagsisikap sa operasyon. Si De La Cruz Lacayre ay nakakulong simula noong July 31, 2015 at formal na tinanggap ng Bucor noong December 14, 2017 kasunod ng isang commitment order na inisyu ng Regional Trial Court Branch 92 sa Calamba City, Lalawigan ng Laguna sa kasong kidnapping with ransom. Siya ay nagsisilbi ng sentensya ng reklusyon perpetua. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang mga iba pang aksyon ay upang matiyak ang integridad at seguridad ng pasilidad at mga operasyon na Sandali, paano nga pala paano nga pala nakatakas yung preso? Doon dumaan sa Post Tower 1 at Post Tower 2. Habang ito ay nag-head count, yung kanilang regular head count Lacayre, doon dumaan sa Tower 1 at Post Tower 2. Ba't wala bang bantay doon sa tower? Tumalon. Tumalon? Oo. Naku po. Umakyat. Yun lang. Tapos nung natukoy na nawala yung sa head count ng isa, tinukoy ng mga tauhan ng Sablayan na Prison and Penal Farm, doon na natuklasan na itong si De La Cruz ay nawawala. So sa ngayon ay patuloy ang manhunt operation ng mga tauhan ng Bureau of Corrections habang itong 4 na opisyal ay inilipat sa ibang lugar Lacayre at para sa patuloy na investigasyon. Samantala Lacayre, Lima Sarias naman din sa kulungan ang 2 magkasabwat sa pagbebenta ng illegal na droga sa lungsod ng Parañaque. Nahulog sa patibong ang 2 drug suspect na sina alias Tom, 53 anyos at alias Eddie, 56 anyos. Ito naman ay matapos sa kagatin ang alok ng papanggap pulis na bibili ng shabu sa Lopez High na extension na Barangay San Dionisio sa nabanggit na lungsod. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit kumulang 15 grams ng hininalang shabu na may halagang 102,000 pesos. Sa sampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 2 umano'y tulak ng illegal na droga. Samantala, Lacayre, may natanggap tayo informasyon din na dami ano yan? Shooting incident. Diyan sa isang residences, diyan sa Marcelo Green sa lungsod ng Parañaque. Ngayon lang ba yan? Noche, ngayon lang ba yan? Oo, tama ka dyan. Ngayon lang, sandali lang. Kung ngayon lang ito muna. Flash Report. Sige, yung detalye, initial. Oo. Isang shooting incident ang nangyari mismo sa loob ng isang sikat na residences yan sa Barangay Marcelo Green sa lungsod ng Parañaque. Yung mga biktima, Lacayre, ay dinala sa ospital ng Parañaque 2 at yung iba naman ay dinala sa Parañaque Doctors Hospital. Mamaya Lacayre, magbibigay tayo ng update kaugnay nga dito sa nangyaring pamamaril sa isang residence sa nabanggit na barangay. Arit sa 27, Noche Kakas sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Samantala naman, atin mo nang alamin ng update mula kay Ka Federico Manalili. Abay, meron daw feeding program dyan sa mga person under police custody. Ito daw po'y handog ng Valenzuela City Police. Ano kaya ang kanilang hapunan? Ating alamin sa report ni Ka Federico Manalili. Ka Feds.
Yes, kasamang Ray, parang birthday mo, nakapulang-pula ka. May bumabati sa'yo, nakapula ka raw. Bakit masama ba magpula? Pag birthday lang ba nagpupula? Anyway, sige, salamat. Malayo pa ang birthday ko. Kaya kasamang Ray, dahil yan, nakapula ka, mapulang-mapula ang asa ngayon ng ating mga Yun. police yung mga nabataksak. Teka na wala. Sandali, Under police custody. Dahil dyan, hindi lamang nga sa pagtutugis ng masasamang loob o pagbabantay sa mga lansangan ang ginagawa ng mga otoridad ng Valenzuela. Dahil mismo sa patuloy na ginasagawa ng ang kapulisan ng Valenzuela sa pangunguna ni Police Colonel Joseph Torrento, ay nagpapatupad sila nung tinatawag na sunod-sunod yung mga ginagawa nilang feeding program para sa mga nakapiit sa custodial facility ng kanilang Valenzuela PNP, yung person under police custody. Mismo nga si Colonel Torrento ang nanguna dyan at kasama ng ilang pang opisyal na si katulad nila Police Captain Joan De Leon at Lieutenant Maria Teresa Cruz. Siyempre, katuwang yung mga OJT din ng mga criminology course kasama ngayon ng Our Lady of Lourdes College ng Valenzuela. At sinimulan mismo ng pastoran na si Pastora Adelina San Jose ang opening prayer at mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. At katapos nga ng mga Bible study ay doon na ibinahagi ng mainit pagkain para sa mga PUP. Ano ba yung pagkain na yun? Lugaw? Ano ba yan? Para arroz caldo. Arroz caldo, wow. May sarap niyan, ha? May may chicken saka may itlog, ha? Wow. Hindi lang yan. Tapos may mga nakaraan pa, may mga pansit pa yan. May mga kaya wala na ba yung ating mga presko? Mga PUCP doon sa Valenzuela. Dahil alagang-alaga naman pala. Ayan. Kaya siguro iba gusto na rin magpakulong eh. Magpakulong na gumawa ng krimen, pwede naman doon. Pumunta sila sa kulungan at mamahagi ng... Pwede bang magtaas ka lang ng kamay? Mga sir, pwede bang magpakulong dyan at libre ang pagkain? Yun nga, kasamang Ray. At ito mga kasama dyan, maganda dyan kasamang Ray. Yung mga bata pa lang na mga nag-aaral ng criminology, ng intern, nararanasan nila yung pakikisalamuha sa mga yung mga PUCP, yung mga nakaditing. At para nalalaman nila, yung hindi lang lahat naman kasi nakukulong, dala ng talagang matinding krimen. Saka yung mga yan, ano pala, under custody pa lang, ibig sabihin, wala pang, hindi pa napapatunayan ng mga akusasyon laban sa kanila. PUCP pa lang kasamang Ray. Pansamantalang mga nakapit pa lang, hindi pa sila naatulan. Kaya ganyan pinapakita. At binibigyan ng payo ng ni Pastora na sa kanilang pansamantalang pagpipit, paglaya nila, kung makalaya sila, nandun na yung pagbabalik loob nga sa Panginoon at patuloy na gumawa ng kabutihan. Yan sa mga salita na sinabi ng Pastora. Abay, pwede ka rin pala mangaral dyan, ha? Oo, mag-aasaya. Napakaganda naman ang mga bagay na kasi yung mga yan, kahit paano nakakapag-isip na rin niya pag nasa loob. Sana, paglaya nila, tuloy-tuloy yung kanilang gagawin kabutihan para wala sa pamilya nila. Kasi kung sila wala sila sa pamilya nila, kawawa naman din kung may mga anak o kahit ba single kayo, magulang mo naman, nag-aalala din sa kalagayan mo sa loob, Samang Ray. Thank you, Kafeds. Napakainit ng panahon kasamang Ray. Kaya, yung mga resort, pila-pila na kasamang Ray. At pila din kagabi, parang napansin ko, sa mga gasolina yan, ang dami na nakarang kagabi ba? Kagabi ata, ang dami nakapila kasamang Ray. Kasi next week magtataas uli. Ha? Kaya next week magtataas uli. Kaya iba, ginagawa na lang, kahit na kunting bawas lang dun sa tangke, pinupuno uli. Ayaw, maganda talaga. Ngayon, sidecar kasamang Ray, masarap. Lang hindi intindihin. Sidecar naman, gaganda pa yung binti mo, titigas pa sa kapapadyak. Ayan. Salamat. Kapagod.
Nauna kasama ko yung ating report, Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka Federico Manalili na Operation Tulong sa DZRH. TNT Tomorrow's News Tonight. Sali pa rin po mga balita. Tinakbo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi maantalang fuel subsidy sa mga PUV driver. Sa panempo ng DZRH, sinabi ni Lopez na pinaplansya na raw po ang proseso ng ayuda alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw naman ni Lopez na ipatutupad lamang ito oras na pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng crudo sa world market. Meron na niyang nakalaan sa 2025 budget na 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy. Kabilang po sa mga magiging benepisyaryo nito ang mga PUV driver, taxi driver, ride-hailing services at mga tricycle driver. Narito po si Secretary Lopez. This is one time, yung fuel subsidy natin na yung 2.5 billion na ginawa na din po ng pamahalang gobyerno to dati pa ho, no, yung fuel subsidy. Yes. At ito po ay natanggap, at that time yata ang natanggap nila is 6,000 ho yata, no? So pero ito ay sinasabi ko yung amount na yon, baka ho madagdagan o mabawasan. Depende sa, yes. Sa dami na ngayon. Kaya kailangan po ngayon as early as now, sabi ko sa LTFRB, linisin nyo na yung master list nyo, ayusin nyo na. Magipag-ugnayan na tayo sa DILG para sa mga tricycle drivers, sa DICT, sa DTI, para naman sa mga, yung sabi nating delivery service providers, para lahat mabibigyan. Yan naman ang gusto ng ating Pangulo. Samantala naman sa panig po ng Department of Agriculture, handa na rin daw po sila magbigay ng, meron na raw po silang pondo na 100 million pesos para po sa fuel subsidy naman sa mga magsasaka at mga mangisdang maapektuhan ng krisis po sa langis. Ayon po kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito ang tugon ng kanilang pamahalaan para matulungan ang mga nasa sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang po sa mga benepisyaryo ng subsidiya ang higit sa 14,000 mga magsasaka at mga mangingisda. TNT Tomorrow's News Tonight. Sumugod naman sa harap ng Department of Finance sa Mayros Boulevard ng Women's Group Gabriela para ikampanyang agarang pagbasura sa value-added tax o VAT sa mga pangunahing bilihin, gayon din ng excise tax sa petroleum products. Ayon po sa grupo, abay kailangan daw pong kumilos ng gobyerno dalaman sa walang umpay na pagtaas sa presyo ng petrolyo sa world market. Binatikos din po ng grupong Gabriela ang administrasyon ni Pangulong BBM sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo na labis na nagpapahirap daw po sa mga mamayan. Bilang bahagi naman ng kanilang protesta, nagsagawa ang Gabriela ng simbolikong paghahagis. Tinapunan ng mga bulok na produkto. Yung pong logo ho ng Department of Finance bilang pagtutol sa tinawag nilang bulok na prioridad sa ekonomiya ng ating bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, bukas naman ang Malacanang na pag-aralan daw po ang mungkaing 4-day work week bilang bahagi ng makbang sa pagtitipid. Ito po sa harap naman ang inaasang epekto sa presyo ng petrolyo ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pang sitwasyon sa gitnang silangan. Subalit nilinaw po ni Castro na sa ngayon ay wala pang pinag-uusapan tungkol sa nasabing suwestyon. Maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito na pag-uusapan. Samantala naman sa iba pang balita, ipagharap na raw po ng ethics complaint ng grupong Gabriela si Quezon City Congressman Bong Suntay. Ito po ay kaugnay ng kontrobersyal na pahayag naman ni Suntay na imagination nang makita si Ann Curtis. Magugunit ang tinawag ni Congresswoman Isabel Maria Zamora na offensive, uncalled for at irrelevant ang sinabi ni Suntay sa mismong pagdinig ng Justice Committee. Samantala, binanata naman ng Philippine Commission on Women ang nilay sexist at objectifying comments
ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis. Bunsod po nito ay ginit po ng komisyon na magkaroon ng agaran at unqualified public apology si Suntay sa kanyang ginawa sa hearing dyan sa Kamara. Sa FB post naman ng komisyon, sinabi nilang dapat taos sa puso ang paghingi ng patawad at paghingi ng tawad ni Suntay at hindi yung siya'y nagsorry lamang dahil sa meron siyang nasaktan sa kanyang mga pahayag. At bilang reaksyon ho, abay hindi ho pinalampas sa pamilya ng aktres na si Ann Curtis ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay. Ang pagalmay pinabot ng ina ni Ann sa pamamagitan ng Facebook post. Diretsyang sinabihan ni Ginang Carmen si Suntay na sick man o may problema sa pag-iisip. Kahit ang kapatid na si Jasmine Curtis ay nagpahayag din ng kaparehong saloobin. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Samantala sa ating pong TNT Global News, 3 araw na farewell ceremony para sa yumaong Supreme Leader ng Iran. Ito raw po ay gaganapin sa Tehran. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Magandang araw, Ray. Magdaraos na itong araw na seremonya ang Iran para sa pagpanaw ng kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa ulat ng Islamic Propagation Council ng Iran, magsisimula ang papublikong seremonya ngayong Miyerkules ng gabi sa kabisera ng Tirana. Inaasahan namang i-anunsyo sa mga susunod na araw ang detalye ng funeral procession ni Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, NU Lady Bulldogs sabay na-sweep daw po ang UE Lady Red Warriors sa UAAP Season 88 Volleyball Tournament. Ating alamin sa report ni Kyle Bulyas. Kyle. Na-sweep ng National University Lady Bulldogs ang University of the East sa unang round ng eliminations ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Tinalo nila ang Warriors sa scores na 25-19, 25-10 at 25-19. Naunang lumamang ang UA sa first set ng laro sa scores na 15-9 pero agad itong nahabol sa pamamagitan ni Celine Marsh, Ara Panique at Vange Alinsug. Nanguna rito si Panique with 12 points at sinundan ni Marsh with 11 points at ang captain ball na si Alinsug with 10 points. Matatanda ang kagagaling lamang sa 5-setter loss ng NU laban sa University of the Philippines matapos silang ma-reverse sweep. Samantala, nananatili namang winless ang UE sa season na ito. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, abay yun daw pong kalusugan ni Ma'am Odette Khan. Abay bumubuti na raw po matapos siyang ma-confine. Naku. Abay, magpalakas po kayo, Miss Odette. Ano ho? Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Getting well na ang kalusugan ng batikang aktres na si Odette Khan ayon kay Barboy's director Kip Obenda. Sa Instagram story ng direktor, sinabi nitong gising na at kumakain na ulit ang aktres at hindi na kailangang i-drain ang kanyang baga. Nagpasalamat din ang direktor sa overwhelming support na nakuha nila mula sa mga tagahanga ni Mami O. Tinawag niya rin silent pillars ang batikang aktres na namumukod-tangi sa industriya ng showbiz. Unang umani ng reaksyon ng post ng Barboy sa X matapos manghingi ng tulong para kay Khan na naging bahagi ng Part 1 at Part 2 ng naturang pelikula. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2:00 ng gabi.